sa walang hanggan. Amen. Halina't ating balikan ang daan ng pagmamahal ng Panginoon sa atin. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tinubos mong tunay. Poong Jesus namin mahal, iligtas mo kaming tanan. Poong Jesus namin mahal, ngayon at magpakailanman. Amen. Ika-isang istasyon. Ikaunang istasyon, ang huling hapon. Sinasambatan natin at pinasasalamatan, Panginoong Jesucristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at waling pagkabuhay, ililigtas mo ang sandaigdig. Para sa iyo, para sa iyo, hindi ang pagpapatawad ng mga kasalanan. Hindi ang pag-alala sa amin. Pagbasa. Ikalawang istasyon, pag-usap sa Jesus sa halamanan. At pinasasalamatan, Panginoong Jesucristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdig. Pedro, hindi nyo man lamang ba ako masamahan ng dasal? Kahit isang oras lang. Malangin kayo. Hindi kayo matitig. Ama, ilayo mo sa akin ang kalis na ito. Ngayon may hindi ang kalooban mo o ang masusunod. Hindi ang kalooban mo. Gising! Gising sa natin! Sino ang inyong hinahanap? Si Jesus na taga-Nazaret! Uulitin ko. Sino ang inyong hinahanap? Si Jesus na taga-Nazaret! Ako si Jesus. Dakpin siya! Amen! What? Pedro! Salang mo ang iyong kabak. Dakpin siya! What? Saan siya dadalhin? Jesus! Wala siyang ginawa masama! Jesus! Pagbasa. Gaya ng kanyang kinaupo. Kapag sila ay namamatay, pag-ibig at kapabayaan. Ama namin, sumasalangit ka, sampahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salamat. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iyan mo
Ang Panginoon ay sumasa iyo. Ikatatlong istasyon, si Jesus sa harapan ng Sanhedrin. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Jesucristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang Santa Iglesia. Sino itong tao na to? Nakagap sa tahanan niyong kriminal! Siya si Jesus na taga Nazaret. Ikaw pala si Jesus sa taga Nazaret. Sabi nila, ikaw daw ay isang hari. Kung ganon, nasaan naman kaya ang iyong kaharian? Ikaw ba ang Mesiyas? Ang anak ng kataas-taasan? Ako nga. Makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan sa lahat. At makikita ninyo siyang dumarating na nasa alapaap ng langit. Sinungaling! Sinungaling ka! Hindi na natin kailangan pa ng saksi! Kayo na mismo ang nakarinig ng kalapastangan ng tao na to sa ating Diyos. Ano ang inyong pasya? Narapat sa kanya ay kamatayan! Tumibig ang pinakapunong sacerdote sa lahat ng kapuluhan at tinanong si Jesus, ikaw ba ang Mesiyas, ang anak ng mataas-taasan? Ako nga, sagot ni Jesus, ay makikita ninyo ang anak ng tao. Ika-apat na istasyon, iniharap si Jesus kay Pilato, hinampas at pinutungan ng koronang tingin. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Jesucristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. No, sakdal nyo laban sa taong ito. Kung hindi siya gumawa ng masama, hindi namin siya dadalhin sa inyo. Di ba? Kung gayon, hatulan nyo siya ayon sa inyong kautusan. Ngunit, mahal na Pilato, wala kaming karapatang humatol ng kamatayan kanino man, di ba? Ikaw ba? Ang hari ng mga Hudyo? Iyan ba'y galing sa iyong sarili na ispan? May nakapagsabi sa iyo. Ako ba'y Hudyo? Ang mga kababayan mo at ang punong saserdote ang nagdala sa'yo dito. Ano nga bang ginawa mo? Kung ang kaharian ko ay nasa sa libutan ito, ipagtatanggal ako ng aking mga kalagay. Ngunit ang kaharian ko ay hindi sa libutan ito. Kung gayon, isa ka lang. Ikaw ang nakapagsabi ng aking hari. Ito ang dahilan kung bakit ako pinanganak. Makapalit ko sa daigdig upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sino nasa katotohanan. At ano nga ba ang katotohanan?
Wala akong kita ang Ngunit ayon sa inyong kaugalian, nararapat lang na magpalaya ako ng isang bilanggo tuwing ibig niyo bang palayain si Barabas? O si Jesus na taga Nazaret? Palayain si Barabas! Kung gayon, ano ang nais niyong gawin ko kay Jesus? Ipako sa krus! Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! Kung hindi ang Ayun na ang may kagustuhan na ipako sa krus ang taong ito at hindi ako. Wala na akong kinalaman sa kamatayan ng taong ito. Sabi sa kanila, kung gayon, ano ang gagawin mo kay Jesus na tinatawag ng Kristo? Sumagot ang lahat, ipako sa krus. Bakit? Ano ang masama? Anong masama ang ginawa niya? Tanong ni Pilato. Ngunit lalo pa nilang isinigaw, ipako sa krus. At ipinagupit si Jesus, pinigay ang ipako sa krus. Si Jesus ay kawal na sa pretorium at nagkatipo ng mga batalyon sa paligid mo. Nagligaw sila ng mga halamang matinig at ipinutong sa kanyang saka. At sa kanya, siyang niluhod-luhan at binato. Mabuhay ang ng mga Hudyo. Katotohanan ang nagpalaya sa aming puso't isipan. Bagamat sa simula, kami ay nasaktan sa pagtanggap dito. Jesus, nawa ang aming mga panalangin ay maging pagkakataon ng pakikipag-ugnayan namin sa iyo na siyang katotohanan at daan ng buhay. Sa liwanag ng Espiritu Santo, nawa makita namin sa aming mga buhay ang iyong kalooban para sa amin, higit pa sa sarili naming kagustuhan. Sa iyong liwanag, tulungan mo kami tahakin ang landas ng pagbabago at pagbabalik loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin Ikalimang istasyon, tinanggap ni Jesus ang kanyang krus. sinasapakan namin at pinasasalamatan ang Panginoong Jesucristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, ililigtas mo ang sandaigdig. Di ko marunong! At matapos ito'y kanilang inalisan siya ng barabal, sinuutan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Minamahal kong Panginoon,
Ang krus ay siyang parusa para sa mga kriminal at mga nakikimagsik. Sino ang maniniwala sa na ipinatong ito sa balita? Ika-anim na istasyon, si Jesus ay nadapa sa bigat ng Diyos. Sinasambahan namin at pinasasalamatan Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang salvation. Tinukoy ni Apostol San Juan ang naganap ng ipinaugaya ni Pilato si Jesus sa mga Hudyo upang ipako sa krus. Kinuha nga nila si Jesus at siya ay lumabas na basa ng kanyang krus patungo sa poong na tinatawag na Kalbaryo na sa Hebreo ay Golgotha. Ikapatong istasyon, tinulungan ni Simon si Jesus sa pagpasan ng krus. Sinasambahan namin at pinasasalamatan Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdig. Tulungan mo! Tulungan niyo! Tulungan mo! Nakasalubong nila ang isang lalaking galing sa bukid, si Simon na taga Cirene, ama nila Alejandro at Rufo. Pilit nilang ipinapasad sa kanya ang krus ni Jesus. Napadaan lamang si Simon habang pauwi na siya mula sa bukid. Napilitan siyang mag-iba ng landas, isang paglihis na nagbago sa takbo ng kanyang buhay. Napilitang pasanin ang iyong krus. Siya man ay biktima ng pag-aapi at kawalan ng katarungan. Naranasan niya ang iyong sakit, Panginoon, kung kaya't natuklasan niya ang ibig sabihin ng buhay kapag nagnanais na tumulong sa kapwa. Magsugo ka pa ng maraming katulad ni Simon ng Cirene, Panginoon. Padalhan mo kami ng mga taong may lakas ng loob upang pasanin ang krus ng iba ng may pakikiisa at pagtsatsaga tulad ng pagkakapatid. Gawin mo kami tulad ni Simon, Panginoon. Bigyan mo kami ng lakas at kagandahang loob na magdamaya sapagkat ang aming lipunan ay puno ng pagdurusa Kristo na hindi makalambay sa bigat ng kanilang pasangkrus na may iba't ibang hugis at bigat. Ama namin,
sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Hari na to. Tumayo ka dyan! Mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Tangisan ninyo ang inyong sarili, ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang araw, sasabihin nila, palad mga baon, ang sinabuhay, hindi nagdadala sa tao. Sa mga bibig na hindi nagsusunod. Sa mga araw na iyon, sasabihin ng tao sa mga bundok, tumuho kayo sa akin. At sa mga baron, tabunan ninyo kami. Sapagkat ganito ang ginagawa. Ako'y sariwa. Ano naman kaya ang gagawin? Sa tuwing Ano yan? Huwag tinanong mo! Sinusundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ang mga babaeng nananaghoy at nananambitan dahil sa kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinasabi sa kanila, "Mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo ay ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, Istasyon na istasyon, si Jesus ay ipinako sa krus. Sinasamba namin at pinasasalamatan ang Panginoong Jesucristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Dito! Nang dumating sila, dako
Jesus, Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At nagsalapan sila upang malaman kung alin sa kanilang suotan ang mapupunta sa isa't isa. Ang mga tao'y nayoroon at nanonood. Nilibak na ng mga pinuno nila, nililis niya ang iba, inusta siya, ikaw na natin. Sinabi at pinasasalamatan ng Panginoong Jesucristo. Sapagkat sa pamamagitan ng Diyos at muli kabuhay, itas mo ang sarili. Tawag sila. Sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kung ikaw ang anak ng Diyos, hindi mo palayain ang sarili. Hindi mo gawin ang sinasabi mo sa Ikaw ang pinarusahan din. Mula matuwid na tayo parusahan ng gabi. Dahil sa ating ang tao'y wala ang masama. Joey. Jesus, Sino pa yung geographer na dating sa mismong play? nilalangin mo ako Magre-race. ako Siya, ako. sa iyong kaharian. Sinasabi ko kayo sa mga harap dahil sa Tinayakan ng isa sa salaring nakakiti at ang sabi, di ba ikaw ang Mesiyas, iligtas mo ang iyong sarili, para kami. Ngunit pinilihan siya ng kanyang kasama. Hindi ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinisahang tulad niya. Matuwid lang na tayo parusahan ito dahil sa ating mga ginagawa. Ngunit ang taong ito ay ginawang masama at sinabi, Jesus, tahanin mo ako pag naghahari ka. Sumagot si Jesus, sinabi ko sa iyo, ngayon di sasama kita sa piso. Panginoon Jesus, puspos ang katatagan sa pagsisisi ang nagtiting kasalanan sa harap ng marami. Puno ng pananampalataya at tingala ang kanyang pangalanan sa iyo. Nagniwala siya sa iyong kahanan at di mo siya binago. Madalas kami ay makatagpo ng mga tao nagkamali at nagnanais na magbagong buhay, Panginoon. Isa siya, sinabihan Juan sa paanan ng Sinasambakan namin at pinasalamatan Panginoong Jesus. sagat sa pamamagitan ng iyong na krus, ay pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. No, lakad. Yeah. Ayayin mo kami. Panginoon ko! Kanina ka pa nananalo
aking dugo. Murahan niyo siya! Siya ang kanyang ina! Kaya mo na. Kanila pinaghihirapan. Ina. Narito. Ang ina. Anak. Narito. Ang iyong ina. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria nasa Tulad ng isang sibat, ang paghihirap ay tatama sa iyong puso. Ito ang hila ng matandang Simon. Sa Kalbaryo, naranasan ni Maria ang katuparan ng hulang ito. At muli niyang binigkas sa kanyang puso. Magnawa sa akin ang iyong salita. Walang sino man sa balat ng lupa umibig sa iyo nang higit pa sa iyong ina, Panginoon. Gayon din naman, wala kang inibig Ama ko! Ama ko! Bakit ako pinabayaan? Ako daw ang mahal na hari. Sabi mo! Oh! Sabi mo! Ganun na. Ano nangyari? Ama. Wala. Sa iyo. Mga kamay. Hey, Mami. Oh. Mami. Hallelujah. nang magka-12 ng tanghali, nagdilim sa buong lupain at nawala ng liwanag ang araw hanggang sa 3 ng hapon. Sinabi ni Jesus, nauuhaw ako. Ikalabing-tatlong sesyon, si Jesus ay inilibing. sinasampakan namin at pinasasalamatan Noong Jesucristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigin.
Medyo nakaano na yung kamay mo. Medyo madali lang yung para madali. Bago magtakip-sining, dumating ang isang malamang taga-Arimatea na ang ngalan Jose. Siya'y alagad ni Jesus. Lumapit siya kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Iniutos naman ni Pilato na ibigay ito sa kanya. Kaya kinuha ni Jose ang bangkay at binalot ng bagong kayong lino. Inilagay niya ito sa sariling libing niya na di pa nalalaunang ipinakuha niya sa bato. Pagkatapos, ibinulong niya sa pintuan nito ang isang malaking bato sa kaumanas. Panginoong Jesus, binalot ka ng paglino ng kamatayan. Ang tanging kong maliwanag na tamnan ay ang malambing na pagmamahal ng iyong ina. Ang katapatan ni Juan, ang pakikipagkaibigan ni Jose ng Arimatea at ng ilan pa. Inihintay ka sa libingan tulad ng isang napagkahalagang kayamanan itinago sa baon, tulad ng isang bebe na inaon sa lupa. Binigyan ka ng kahulugan at pag-asa ng iyong bibig, ang aming bibig. Salamat sa iyo, naging isang mapayapang pamamahina ito sa pagdungan ng inanglipa na naghihintay ng isang masayang paggising sa pagdating ng pagkakamiwayway ng muling pagkabuhay na wawasak sa mga